Sa paggising ni Do-jun sa mahimbig na tulog, bumungad sa kanya ang balita. Tungkol sa pag-clear nila ng S-rank portal na halos isang milagro na ito ay ma-clear. Dahil sa pamumuno ni Do-jun na ma-clear ang portal, walang tao ang namatay. Kaya siya ay kinilala bilang isang bayani, at dahil sa kanyang mga nagawa kinilala siya ng mga mamamayan bilang isang legendary public official. Ngunit napapatanong ang mga mamamayan, kung anong sunod na hakbang ang kanyang gagawin. Habang nanonood si Carcel at Yung ng television tungkol sa mga nangyari kahapon, namamangha naman si Carcel, at napapaisip kung paano nakapasok ang isang tao sa loob ng isang box. Nagpatuloy ang mga mensahe at tawag na natatanggap ni Do-jun sa kanyang cellphone, hanggang ito ay malobat at tuluyang mamatay. Dahil sa biglang pagsikat ni Do-jun sa social media, biglang napangiti ang kanyang anak at napasabi, ang iyong katanyagan ay biglang taas. Napasabi naman si Do-jun habang napapatingin sa cellphone niyang namatay, gayunpaman, nakakagaan ang loob na hindi nila ako hinahanap sa bahay. Biglang napahinto ang pag-uusap ng mag-ama, dahil sa patuloy na pagkakatok sa kanilang pinto. Nagtaka naman si Yunhee at napatanong, dapat ko bang tignan? Huwag mong buksan ang pinto, tingnan mo lang kung sino ang nandoon. Kapag hindi natin kilala, magkunwari ka na wala ako sa bahay, wika ni Do-jun. Tumayo agad si Yunhee at naglakad patungo sa harap ng pinto, para makita kung sinong tao ang kumakatok sa kanilang pinto. Sa paglapit ni Yunhee sa peephole camera, ito ay napasabi, parang nakita ko na ang taong ito kung saan. Ngunit biglang naalala ni Yunhee na ang taong nasa harap ng kanilang pinto, ay ang president ng Hunter Bureau na si Jung Young-chul. Kaya dahil doon napasigaw si Yunhee ng malakas, napatingin naman bigla si Do-jun sa kanyang anak, at nagtataka kung bakit ito napasigaw ng malakas. Nagulat at naguguluhan naman si Yunhee kung bakit ang mahalagang tao ay nasa tapat ng kanilang pinto, kaya ito ay napasabi sa kanyang ama, ang president ng Hunter Bureau ay nandito. Napapatingin naman ng seryoso si Jung Young-chul sa peephole camera habang ito ay naghihintay na buksan ang pinto. Dahil sa pagdating ni Jung Young-chul sa kanilang bahay, naabiso si Do-jun na baka malaman ni Jung Young-chul na may dragon na nakatira sa kanilang bahay, kaya tinawag niya si Carcel at Yung. Sa paglapit ni Yung kay Do-jun, ito ay sumaludo at napatanong, oras na ba para kumain ng tanghalian? Habang si Carcel naman ay nakatayo ng matuwid, habang nakalagay ang kanyang mga kamay sa likuran, tanda ng pagrespeto at pagsunod kay Do-jun. Napasabi naman si Do-jun sa dalawa, may importanteng tao dito kaya magtago kayo sa kwarto. Yumuko at nilagay ni Carcel ang kanyang kamao sa kanyang kaliwang palad at napasabi, masusunod ang iyong utos. Napatingin naman si Yung kay Carcel at napasabi sa kanyang isipan, sinobrahan niya masyado. Mukhang magugulpi siya ni Master, natuwa naman si Do-jun sa sinabi ni Carcel at sa pagrespeto sa kanya nito, kaya napasabi si Do-jun sa kanyang isipan, matagal ko nang hindi naririnig ang mga salitang yan. Napanguso naman si Yung sa sobrang inis, at napasabi sa kanyang isipan, ano? Paanong hindi naparusahan si Carcel? Hindi man lang niya ako binigyan ng pizza dahil sa pangyayari sa bintana. Dahil naghihintay si Jung Young-chul sa labas ng pinto, pinamadali ni Do-jun ang dalawa na pumasok sa loob ng kwarto at magtago. Sumunod naman agad si Carcel kay Do-jun, habang si Yung naman ay naiinis pa din. Nang nakatago na ang dalawa sa loob ng kwarto, binuksan na ni Yunhee ang pinto, para makapasok ang mga bisitang pumunta. Sa pagpasok ng dalawa sa bahay ni Do-jun, sila ay yumuko at kinamusta si Do-jun, tanda ng pagrespeto nila kay Do-jun dahil sa pagpunta nila ng biglaan ng walang pagsabi. Ni-welcome naman sila ni Yunhee sa kanilang pagdating, ngunit si Do-jun naman ay nainis at napatanong, paano nyo nalaman kung saan ako nakatira? Alam kong ito ay bastos, ngunit may mga tauhan ako para malaman ang iyong personal na impormasyon, at dahil din sa mga personal na dahilan, wika ni Jung Young-chul. Hindi naman ikinatuwa ni Do-jun ang paghalungkat ng kanyang personal na impormasyon, kaya napatalikod si Do-jun at napasabi, ito ay bastos, talaga, ngunit dahil pumunta ka sa lahat ng paraan, tumuloy ka muna sa ngayon. Gulat namang napapatingin si Yunhee sa kanyang ama, dahil sa sinabi nito. Dahil sa pagpasok ng bisita sa loob ng kanilang bahay,
Pinagpasyahan ni Yunhee na magtimpla ng tsaa, para ito ay ibigay sa bisitang dumating. Napangiti naman si Jung Youngchul kay Yunhee at napasabi, "Salamat sa paghahain mo sa akin ng tsaa, sa kabila ng pagpunta ko nang hindi man lang inanyayahan." Napasabi naman si Yunhee habang nahiyang natatawa, "Hindi, ito ay wala lang. Kung alam kong darating ka, naghanda na sana ako ng pagkain." Bigla namang napatanong si Dojun kay Jung Youngchul, "Anong rason kung bakit mo ako hinahanap?" Napatingin naman si Jung Youngchul at napasabi, "Iyon ay." Ngunit biglang napayuko si Jung Youngchul at ang kanyang assistant at napasabi, "Una, nais naming magpasalamat para sa pagbabalik mo sa mga hunters ng buhay. Pinapanood namin ang sitwasyon sa pamamagitan ng isang emergency camera, at habang pinapanood namin ay lalo kaming humahanga. Kung hindi dahil sa iyo baka, ngunit hindi na natapos ni Jung Youngchul ang kanyang gustong sabihin, dahil sa pagtawag ni Dojun kay Jung Youngchul. Napatingin si Dojun ng seryoso at napasabi, "Malapit na akong pumasok sa trabaho, kaya kung pwede, diretsyuhin niyo na ang gusto niyong sabihin." Kinuha ng assistant ang papel na nasa loob ng envelope at napasabi, "Sige. Kung gayon mag-uumpisa na ako." Nilapag niya ang mga papel sa mesa, na may impormasyon tungkol sa unang paglitaw ni Dojun sa A-Rank portal, at napasabi, "Habang kami ay nanonood ng mga video ng emergency camera, mula sa isang A-Rank Greater portal na ginalugad ng Magi Guild, may natuklasan kami. Itong lalaking nagligtas sa miyembro ng Magi Guild ay ikaw, tama ba?" Napatanong na lang si Dojun sa kanyang isipan, habang napapatingin sa mga litrato, nalaman na ba nila na ako iyon? Ngunit napatanong naman si Dojun kila Jung Youngchul, "May problema ba doon, kung ako ang nasa litratong iyan?" Hindi naman inaasahan ng assistant at ni Jung Youngchul, na sila ay tama sa mga nadiskobre nila kay Dojun. Habang may kinukuhang papel ang assistant sa hawak niyang envelope, ito ay napasabi, "Oo nga pala. Hindi kami nandito para makipagtalo tungkol sa kahit ano dito. Gusto lang namin malaman kung ikaw yun." Habang pinapakita ng assistant ang hunter contract kay Dojun, na nakuha niya sa hawak niyang envelope, ito ay napasigaw at napasabi, "Nagpunta lang kami para itanong kung magiging official hunter ka. Kung ikaw ay magiging official na hunter." Ngunit bago pa matapos ni assistant ang kanyang gustong sabihin, biglang napasabi si Dojun, habang ito ay naiirita sa mga sinasabi ng assistant, "Ayoko nga." Napapanganga na lang sa gulat ang dalawa sa sinabi ni Dojun, ngunit biglang napasigaw si Jung Youngchul at napasabi, "Bakit hindi mo muna pakinggan ang tungkol sa mga kondisyon, bago mo gawin ang iyong desisyon?" Nabigla naman si Yunhee sa pag-offer ni Jung Youngchul ng personal sa kanyang ama. Napasabi na lang si Dojun kay Jung Youngchul, habang napapatingin sa kanyang anak, "Wala talaga akong pagnanais na kumita ng maraming pera o magkaroon ng katanyagan. Kung ano ang mayroon ako ngayon ay sapat na para sa akin." Nagtataka namang napatingin si Yunhee sa kanyang ama. Napasabi na lang si Dojun sa kanyang isipan, habang binalikan ang mga nangyari sa kanya sa nakaraan, "Gumugol ako ng maraming taon, na nanirahan kasama ang amoy ng dugo sa Murim World. Upang makuha ang lahat, nabuhay ako ng paulit-ulit na halos hindi mabilang, at namuhay ng mabangis. At nang ako ay nasa itaas na ng lahat, ang natitira na lang sa akin ay hindi pera, o katanyagan, ngunit kawalan ng laman. Ang mga bagay tulad ng pera, at katanyagan ay isang bagay na hindi maaaring ipagpalit para sa kapayapaang ito." Napasabi na lang si Dojun kay Jung Youngchul, "Wala akong interes sa pera. Ngunit kung ito, ay nagpapakita ng isang magandang pagtitiwala mula sa iyo, kung gayon, ito ay pag-iisipan ko ng mabuti." Dagdag pa ni Dojun, habang naaalala, ang mga pinuproblema ng kanyang mga katrabaho, tungkol sa mataas na rank portal. "Posible ba para sa iyo na payagan ang aming Seoul City Hall Rift Management Department, na mabigyan ng magkasanib na inspeksyon ng B-Rank Greater Portal?" Nabigla naman si Jung Youngchul sa hinihiling ni Dojun, kaya ito ay napasabi, "Iyon ay isang bagay na kailangang pangasiwaan ayon sa batas, gaya ng nakasaad." Napasabi na lang si Dojun, habang ito ay nadidismaya sa sinabi ni Jung Youngchul sa kanya, "Kung gayon sa tingin ko hindi ito maaaring makatulong." Hindi naman inaasahan ni Jung Youngchul na sasabihin ni Dojun ang mga iyon, kaya ito ay napasabi, "Gayunpaman.
Kung matugunan ang ilang kondisyon, maaari naming ibigay sa iyo ang pamamahala ng portal. Gagawin ko ang aking makakaya upang mag-alok sa iyo ng mga kondisyon na madali mong matupad. Dagdag pa ni Jung Yang Chul habang napapatingin ng seryoso kay Dojun, kaya naman iminumungkahi ko sa iyo, na ikaw ay maging isang hunter. Tumanggi naman agad si Dojun sa inaalok sa kanya ni Jung Yang Chul at napasabi, ayokong maging isang hunter. Ipinagbabawal para sa isang pampublikong opisyal na kumuha ng ibang trabaho. Nalungkot naman si Jung Yang Chul, sa pagtanggi ni Dojun sa kanyang inaalok, bigla namang napabulong si assistant kay Jung Yang Chul. Wika nito, Direktor, ang paglitaw ng portal ay maaaring sanhi ng mga core, at kung gusto natin silang atakihin, kailangan natin si Mr. Lee. Sumang-ayon naman si Jung Yang Chul sa kanyang assistant, at napatanong, ano sa tingin mo, kung bakit tayo nandito ngayon? Ngunit biglang napalingon ang dalawa sa sinabi ni Dojun, wika ni Dojun. Pero, kung may panahon na talagang kailangan nyo ng lakas ko, iisipin ko ito sa pagiging matapat ng direktor, at gagawa ng hakbang. Natuwa naman si Jung Yang Chul, at ang assistant sa sinabi ni Dojun. Sa sobrang tuwa ni Jung Yang Chul, ito ay napatayo, at napahampas sa lamesa, habang napapasigaw, kung ganoon man, ito ay sapat na. Dagdag pa ni Jung Yang Chul, habang hindi niya na namamalayan ang sobrang saya, kung gayon ay hindi na tayo mag-aaksaya ng oras, at sabihin sa iyo kaagad. Natuwa naman ang assistant, habang kinukuha ang mga impormasyon, tungkol sa portal na kailangan nilang solusyonan. Pupunta ang ating kwento sa trabahong pinapasukan ni Dojun. Kung saan tinawagan ni Dojun si Kwon Hyokso, at kinuwento ang pinag-usapan nila ni Jung Yang Chul, at ang pag-contract ng Magi Guild sa kanilang rift management. Gulat namang napatanong, at napasabi si Kwon Hyokso kay Dojun, ang ibig mong sabihin, na ang Magi Guild ay pumirma ng kontrata sa atin. Tuwang-tuwa naman ang mga katrabaho ni Dojun nang ito ay narinig nila. Oo, tama ka sa narinig mo. Nakatanggap din ako ng pag-aproba para sa atin na pamahalaan din, ang B-Rank Greater Portal, wika ni Dojun. Tuwang-tuwa namang napapataas ng kaliwang kamay si Kwon Hyokso, habang ang dalawa naman, ay pinag-uusapan ang tungkol sa dinner party na magaganap ngayon bilang pag-celebrate. Bigla namang napasigaw, at napasabi si Kang Choso, work dinner party mamayang gabi. Pwede ba tayon kumain ng baka? Tanong ng katrabaho ni Dojun. Napasabi namang sigaw ni Kang Choso, oo naman. Ang round 2 naman ay tuna. Tuna. Tuwang-tuwa naman ang dalawa nang ito ay narinig nila, habang si Kwon Hyokso naman, ay natutulala sa mga sinabi ni Dojun na magandang mga balita. Bigla namang kinuha ni Kang Choso ang cellphone ni Kwon Hyokso, at napasabi kay Dojun, habang ito ay tuwang-tuwa, ang aking mapagmahal na Dojun, kailan ka pupunta dito? Bilasan mo para makakain na tayo. Napasabi na lang si Dojun sa kanyang boss, pupunta ako pagkatapos ng isang meeting. Napasabi na lang si Kang Choso, kung gayon aalis kami pagdating mo dito. Kaya wag kang masyadong magtagal. Sumang-ayon na lang si Dojun sa kanyang boss, habang binababa ang kanyang cellphone. Dahil sa sitwasyon nila Jung Yang Chul sa mga paglitaw ng portal, inanyayahan niya si Dojun upang makita, at marinig kung anong tulong ang kailangang gawin ni Dojun sa kanila. Bigla namang napasabi si assistant kay Dojun, parang ang ganda ng pakikitungo ng team mo. Napangiti naman si Dojun at napasabi, oo, buti na lang mabubuting tao silang lahat. Binuksan ni assistant ang pinto at napasabi, kung gayon, pumasok na tayo sa loob. Ang foreign rank hunter na inimbitahan namin, ay kakarating lang at malapit na dito. Sa pagbukas ng pinto ni assistant, dumiretso na agad si Dojun sa pagpasok sa loob, at para ito ay makaupo. Pupunta naman ang ating kwento sa airport, kung nasaan ang inimbita nilang hunter. Ang hunter na kanilang inimbita, ay si Yang Chiekji. Isang S-rank hunter, na nanggaling sa bansang Japan. Habang ito ay naglalakad, napansin nito na medyo tahimik ang paligid. Kaya ito ay napasabi sa kanyang isipan, siguro dahil ang bansang ito, ay protektado ng Sword Emperor, ito ay medyo mapayapa, lahat ng tao ay naglalakad na may tulala sa kanilang mga mukha. Dagdag pa nito, habang pinaputok ang bubble gum sa kanyang bibig, mukhang madali kong maaagaw ang number 1 rank hunter position,
Sa pagtanggal niya ng kanyang salamin sa mata, ito ay napangiti ng sobrang pangit at napasabi, kaya dapat sana magtiis siya ng konti, ang unang hunter, Lee Gang-hyun. Sa pagdating ni Yang Chiek-ji sa meeting room, ito ay napasabi habang binababa ang kanyang salamin at napapangiti, dumating na ang katawan na ito. Ngunit ito ay nagtaka at napatanong, ano? Bakit mahihina lang ang nandito? Asan si Lee Gang-hyun? Nabigla naman si Gwa Kyung-ho sa sinabi ni Yang Chiek-ji, si Han Min-ji naman ay napatanong at napasabi, baliw ba siya? Habang si Kang Min-hyuk naman ay napapatingin lang kay Yang Chiek-ji. Ngunit ngumiti lamang si Yang Chiek-ji at napasabi, akala ko nandito si Lee Gang-hyun, kaya nag-joke ako, relax ka lang ha. Napatingin naman si Gwa Kyung-ho ng seryoso kay Yang Chiek-ji at napasabi, itong siraulo na ito. Ngunit ito ay napakamot sa kanyang ulo, at napatanong, anong sinasabi niya? Sumang-ayon din si Han Min-ji at Kang Min-hyuk, biglang napayuko si Yang Chiek-ji, at may kinuha sa kanyang bulsa at napasabi, oo nga pala, mukhang nakalimutan kong buksan ang aking artifact, sa pagsasalin ng salita. Sa pagbukas ni Yang Chiek-ji ng kanyang translation artifact, ito ay napatanong, naririnig niyo ba ako? Nang naiintindihan na nila si Yang Chiek-ji, ito ay lumapit kay Gwa Kyung-ho at nagpakilala. Napapanganga na lang si Gwa Kyung-ho sa gulat, habang si Kang Min-hyuk naman ay napapatingin at napasabi, pagsasalita ng hindi formal. Napangisi namang napatingin si Yang Chiek-ji kay Han Min-ji at Kang Min-hyuk, at napasabi sa kanyang isipan, hindi sila kasing lakas ni Lee Gang-hyun, pero mukha naman silang malakas. Nagtaka naman si Han Min-ji at napatanong sa kanyang isipan, bakit siya tumititig. Habang si Kang Min-hyuk naman, ay napapatingin din kay Yang Chiek-ji. Dagdag pa ni Yang Chiek-ji sa kanyang isipan, habang ito ay natatawa, gusto ko silang kalabanin. Napatanong naman bigla si Gwa Kyung-ho kay Kang Min-hyuk, anong miningiti niya? Paano ko malalaman iyon, wika ni Kang Min-hyuk, bigla namang umikot patalikod si Yang Chiek-ji, at napansin niya na may isang taong tahimik na nakaupo. Kaya ito ay lumapit at napatanong, sino tong nakasuit? Masasabi kong hindi siya S-rank hunter, sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanya. Nagpadala ba ang Korean government, ng public official para harapin ang ating paglilinis? Hahaha, hindi naman pinansin ni Do-jun ang mga pinagsasabi ni Yang Chiek-ji sa kanya. Sa pag-upo ni Yang Chiek-ji katabi ni Do-jun ito ay napasabi, ako ay natutuwa, dahil nakakita ako ng mga hunters na malalakas. Pero ngayon ay nasira na, ngunit kahit anong pagpaparinig ni Yang Chiek-ji kay Do-jun, hindi pa din ito pinansin ni Do-jun. Kinabahan naman si Jung Young-chul sa mga pinagsasabi ni Yang Chiek-ji kay Do-jun, kaya ito ay napasabi, ngayon, dahil mukhang nagpakilala na ang lahat. Simulan na natin ang pagpupulong, pwede ba? Nang okay na ang lahat at handa nang makinig, biglang napasabi si assistant, dahil alam nyo na ang lahat ng impormasyon, hayaan nyo akong ipaliwanag ng maikli ang kasalukuyang sitwasyon. 10 taon na ang nakalipas, isang malaking butas, o core, ang biglang lumitaw sa bundok ng Sedey, kasama ang hunter na si Lee Gang-hyun sa pangunguna. Ang Behemoth Guild ay kinuha para sakupin ang core, sinubukan namin ng 20 beses sa loob ng 3 taon, ngunit imposibleng magtagumpay, dahil ang kahirapan ay nakasalalay sa katotohanang ito ay nasa ibang dimensyon. Biglang napatingin ang Behemoth Guild, dahil sa biglang paglutang ng mga lupa, ganun din ang kanilang tinatapakan na lupa. Sa pagtingin nila sa kanilang ibabang pinagkakatayuan, nakita nila ang mga kakaibang uri ng halimaw, na naglalaban-laban para sa kani-kanilang teritoryo. Habang napapatingin, at gulat na gulat sa kanyang nakikita ang may pulang buhok, ito ay napamura at napasabi, ito ay ibang dimensyon. Bigla naman silang napansin ang isang malaking ibon na halimaw, na may malalaking pakpak, kaya napasabi ang babaeng kasama nila, sa taas. Mag-ingat, bago pa makalapit ang malaking ibon, sila ay agad naghandang dumpensa. Gayon din si Lee Gang-hyun, o kilala bilang isang pinakamalakas na hunter sa buong mundo. Sa paglapit ng malaking ibon para umatake, ito ay agad sinalubong ni Lee Gang-hyun. Ginamit niya ang kanyang aura, at nilagay sa kanyang espada, para makagawa ng pag-atakeng depensa. Dagdag pa ng assistant, bilang resulta, natukoy namin na ang pagsakop sa lugar na ito, ay imposible kahit na lumipas ang 100 taon.
Kaya ginawa namin ang pulong na ito, para hilingin sa inyong lahat na kumilos, bilang paunang miyembro para sa pag-atake. Hindi naman inaasahan ng tatlong S-rank hunter na mabibigo, ang pinakamalakas na guild sa buong mundo. Si Yang Chiekji naman ay napangisi, at napatanong sa kanyang isipan, ano? Ang Behemoth Guild ay nabigo, habang si Dojo naman, ay tahimik na nakikinig sa sinasabi ng assistant. Biglang napataas ng kaliwang kamay si Kang Minhyuk at napatanong, gaano ito kahirap kumpara sa Maleno? Sinagot naman ito ni Jung Yang Chul, wika nito, ito ang inaasahang rating ng krisis, ngunit masasabi mong ang Maleno, ay walang iba kundi larong bata. Nabigla naman ang tatlo, at natakot sa anong mangyayari sa kanila, kapag kinaharap nila ang mga halimaw na ito. Ngunit biglang napatingin si Han Minji kay Dojun at napatanong, kung gayon sasama ba sa amin si Mr. Lee? Wala pang desisyon si Mr. Lee hanggang ngayon, wika ni Jung Yang Chul. Nadismaya at nalungkot naman si Han Minji, at Guak Yang Ho nang ito ay narinig nila. Nabigla naman si Yang Chiekji sa biglang paglungkot ng dalawa. Kaya ito ay napalingon kay Dojun, at napasabi sa kanyang isipan, kahit ako dumating sa lahat ng paraan, para makarating lang dito sa Korea, kaya sino ang lalaking iyon na nakasot, na wala man lang sa listahan na pinagkakabahala ng lahat. Napasabi naman si Jung Yang Chul, ipapaalam namin sa inyo ang mga detalye, kapag bumalik na ang Behemoth Guild. Bigla namang pinatigil ni Yang Chiekji na magsalita si Jung Yang Chul. Ito ay napaduro kay Dojun at napatanong, sino tong siraulo na ito? Napatingin naman si Kang Minhyuk kay Yang Chiekji at napasabi sa kanyang isipan, mukhang magdudulot siya ng gulo ngayon. Napapunas naman bigla si Jung Yang Chul sa kaba at napasabi, oo nga pala, hindi ko pa pala siya sa iyo pinapakilala. Siya si Lee Dojun, isang public official, at ang taong namuno sa nakaraang S-rank Greater Portal. Bigla namang nakaisip ng katangahan si Yang Chiekji, at napasabi sa kanyang isipan, ang commander. Kung mayroon siyang commander type skill, ang ibig sabihin, ang nakasot na ito ay uutusan ako, habang siya ay nakatayo at nagtatago sa likuran. Napabuntong hininga na lang si Yang Chiekji at napasabi kay Dojun, kung ang commander na ito na masisira lang sa isang sampal, ay nagsimulang magyabang, kung gayon ay papatayin ko na lang siya. Nang ito ay narinig ni Kang Minhyuk, ito ay nagalit at napatanong, habang napahampas ng malakas sa mesa, anong sinabi mo? Nagulat naman si Han Minji, sa biglang paghampas ni Kang Minhyuk ng malakas sa mesa. Habang si Jung Yang Chul naman ay napatingin kay Yang Chiekji, at hindi kinatuwa ang pananalita nito. Dahil sa pagtanong ni Kang Minhyuk kay Yang Chiekji, ito ay napasabi kay Kang Minhyuk, narinig mo yun. Mabuti naman kung narinig mo, gusto mo bigyan kita ng babala. Napayuko si Yang Chiekji palapit kay Dojun at napasabi, marami na akong nakitang mga tao, na nagkaroon ng butas sa likod ng kanilang mga ulo, kapag mayroon kang mahina at siraulong commander. Hindi naman ito pinakinggan ni Dojun, gayunpaman nagpatuloy pa din si Yang Chiekji, sa mga masasakit na salita niya kay Dojun. Ito ay napasabi, habang tinuturo niya ang kanyang noo, umalis ka, kung ayaw mong malagyan ng butas sa ulo. Hindi naman pinansin ni Dojun, ang mga walang kakwentang-kwentang mga pinagsasabi ni Yang Chiekji. Ito ay napabuntong hininga lang, napatanong naman si Yang Chiekji kay Dojun, tumawa ka ba? Tumayo si Dojun sa kanyang upuan, at napatingin kay Yang Chiekji habang ito ay nakangising tumatawa. Gayunpaman ito ay napatanong kay Yang Chiekji, sa tingin mo ba ay sapat na ang lakas ng iyong panloob na enerhiya, para gawin iyon? Nagalit naman si Yang Chiekji sa sinabi ni Dojun, kaya ito ay napasabi, ikaw na mayabang na siraulo. Sa sobrang inis ni Yang Chiekji kay Dojun, ito ay lumapit, at hinawakan ang kwelyo ni Dojun, habang naghahandang suntukin si Dojun gamit ang kanyang kaliwang kamao, ito ay napasabi, ang lakas ng loob mo para maliitin ako.